na lumaban sila para sa tama. Ano bang tama? Ano bang mali? Kung sama-sama madaling magapi. Andito na ang tunay na samahan. Sila magpapatunay na may karapatan. Handang bumoses sa sambayanan. Para sa Pilipinas ang samahan. Tama na ang lokohan, wag na tayo magpaloko. Wag na magpanggap na tayo mga bobo. Walang kabuluhan, ating wawakasan. Lahat ng mali may katapusan. Magandang samahan, ito ang aming samahan. Ipaglaban ang tama. Kami ang bagong Pilipinas Vloggers. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers. Bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama. Laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama. Suporta sa tunay na samahan. Paglalaban ng bayan, bayan sinilangan. Huwag magpapasakop sa mga dayuhan. Sila ang samahan na magtutulungan. Basta nasa tama, walang urungan. Atin to, walang pwedeng umangkin. Paglalaban ng West Philippine Sea, walang pwedeng pumayag. Di tayo papaapi, tayong lahat ang magkakakampi. Sila ang laging lilikod para sa inyo. Magiging tunay at totoo. Mga mali itatama natin to. Suporta para samahan kayo. Magandang samahan. Suporta para sa lahat. Lalaban para sa Pilipinas at para sa tama. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers. Bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama. Laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama. Suporta sa tunay na samahan. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers. Bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama. Laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama. Suporta sa tunay na samahan. Gusto ba ninyo ng balitang umaatikabo at on point? Gusto nyo rin ba ng mga komentaryo na tagos sa laman at tagos sa puso? Hindi pa rin patitinag sa mga nang-aapi at mga tiwali. Narito na po ang ating bunso ng bagong Pilipinas Vloggers. Ang guro, broadcaster, kolumnista, education reform advocate, at road safety advocate, walang iba kundi si Spokesjet Channel. Manghangman ang tirada, walang patumanggaman kung magpatumba ng mga sinungaling at tiwali. Hindi natatakot si Spokesjet sapagkat siya ay nasa panig ng katotohanan. Kinakagkag ang mga walang hiya, kinakampihan ang mga nasa tama. Dito na po tayo sa Spokesjet Channel, proudly from Bagong Pilipinas Vloggers.
Magandang gabi ho sa inyong lahat. Welcome po sa The Ilocano Educator Show. Alam niyo ba mga kaibigan, ang dami ng mga nangyayari sa Parañaque City College. At simula noong termino ng putang inang Magnaye na ito, si Dr. Alejandro de Maculangan Magnaye na nakulangan sa utak, nakulangan sa sukat at higit sa lahat, nakulangan sa moral compass. Pukin ang ena. Marami ng mga teacher at estudyante ang nagdurusa dito. At mga kaibigan, bago ako magbigay sa inyo ng buong detalye tungkol dito sa kakupalan ng hayop na ito, nais kong ibatid sa inyong lahat na itong Magnayeng ito, noon pang 2021, ay naghahasik na ng kaguluhan. Lalong-lalo na nagsimulang pumasok sa Parañaque City College ang Mala Jafar, pero mukhang pumba na EA nito na si Zenaida Baez na itinatakwil na kamag-anak ng mga Baez, lalong-lalo na si Councilor Eric Toki Baez. Sapagkat itong si Zenaida Baez ay isang walang kwentang tao. Bastos ang ugali nito, putang ina ka, hayop ka, haragan ka, public servant kang bitch. Pero anong ginagawa mo? Ang ginagawa mo, sinisira mo ang mga tao. Sinisira mo ang mga pagkatao ng mga taong sinisigawan mo, kasama na ako. Kaya mamaya ka sa akin. Oo. At ikaw, AD Magnaye, darating ang araw na ikaw ay huhusgahan at ikaw ay kakalusi ng husto. Sinasabi ko sa iyo, walang mintis kung sinasabi ang lahat ng mga kabalbalang ginagawa mo noon pa man. Lalong-lalo na, hindi nakapagtataka na marami ang galit sa iyo. Sapagkat, mga ka-spokes, mga ka-loyal, mga kaibigan, etong si AD Magnaye, sa kanyang lahat na pinasukan, halimbawa, ang Lyceum of the Philippines University, ang Emilio Aguinaldo College sa Dasmariñas, Cavite, sa St. Dominic College of Asia sa Bacoor, at maging ang iba pang mga pamantasan katulad ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, at saka ang iba pang mga pinasukan niya katulad ng Batangas State University. Ito ang tipo ng tao na akala mo'y magaling, pero hayop. Sa dilang hayop ito. Bakit? Dahil ang buwakan ng inang ito ay maraming anomalyang pampinansyal. Kaya tingnan nyo, sa panggugoyo nito sa ibang tao na kinakaibigan niya, ang hindi alam ng marami ay ang karamihan sa kanila ay nahuhulog sa bitag ng pukin ng inang ito, ng si Magnaye. Halimbawa na lamang, yung ginawa niya dun sa isang dating head sa PCC, nagpalibre siya ng sakay. Sa kalagitnaan ng biyahe, abay dumadakma pa tong baklan, tupukin ang ilan to. Tapos, anong nangyari sa'yo? Pinababa ka dahil nakakahiya ang ginawa mo. Puta, tapos pati empleyadong lalaki, hindi lang kundi ang mga na dinala mo sa bahay mo sa Dasmariñas, inutusan mo, pinagluto ka, buti dinili ka ng laso ng pagkain mo. Pukin ang ina mo. Pati pagpapamasahe, pinapagawa mo sa kanila. At bakit? Hindi ka ba maka-afford ng mga masur sa massage parlor o na-blacklist ka na? Sa totoo lang mga kaibigan, nais kong ipahiwatig na ang tao, kahit na hagisan mo ng krus o paliguan mo ng agua bendita, putang ina, lalo na kung matanda na, hayop pa rin. Sa totoo lang mga kaibigan, nais kong ilantad sa inyo ang mga panggigipit, panlalamang at panggagago na ginagawa ng administrasyon ni Magnaye. At sa totoo lang mga kaibigan,
Masakit man ito para sa akin, kailangan ko itong gawin dahil ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko pahihintulutan na mangyari ang panlalamang ng duwending bakla na ito na walang ginawa kundi ang magpakasasa sa sweldong tinatamasay napakataas. Pero anong ginagawa niya sa opisina? Putang ina, ginagawang extension ng kanyang classroom sa PUP Parañaque. Nako, ang malas mo Magnaye, yung chokaran mong si Cheryl Morales, sinibak na dahil sa kayabangan. Eh, ikaw, masisibak ka rin eh. Hindi ka lang sisibakin. Kulang na lang, ibitin pa ikaw ng patiwarik. Ano? Sinasabi ko sa'yo, Magnaye, tandaan mo, ang kayabangan ay may hangganan. Lahat ay may hangganan. Ina naman, oh. Hindi mo alam? Pero para sa lahat ng mga hindi nakababatid tungkol sa mga issue sa Parañaque City College, ay dapat nating mamulat ang ating mga mata sa mga totoong nangyayari at maging sa iba pang mga paaralan. Bakit? Dapat ang paaralan ay maging training ground para ang isang tao ay maging sibilisado, respetado, tapat sa kapwa-tao, at higit sa lahat, mataas ang moralidad. Kaya lang ano nangyayari dito sa PCC? Ito ay nagiging pugad ng panlalamang, panggigipit, at panggagago. Kaya mga kaibigan, gusto kong ibatid sa inyo ang aking mga nakalap na ebidensyang bago. Pero babalikan din natin ang mga luma ng sa gayoy ating susugan ang aking mga sinasabi. At kailangan kapag kayo nanonood ngayon ay malakas ang puso ninyo at hindi kayo dapat na natitinag o natatakot. Bakit? Dahil ang katotohanan ay dapat manaig. Hindi ito dapat na manatiling tago. At ang mga taong nagsasabi ng totoo ay hindi dapat tikom ang bibig. Excuse me, at naalala ko, itong si Magnaye ay halimbawa ng isang administrador na traidor at isang walang hiya. Bakit? Lalong-lalo na't simula nang pumasok itong si Zenaida Baboy, itong ginagawa niya, nagpapa-impluwensya siya dito. Kaya, Magnaye, alam na ng lahat ang iyong mga iskandalo. Alam na ng lahat ang iyong mga naging kasalanan sa mga dati mong pamantasan. And so, mga kaibigan, I want you to know that this son of a bitch is not going to be exonerated anytime. Because anytime, isasalang na siya sa investigasyon. And as of the moment, binabala ko na mag-follow up sa Civil Service Commission at saka sa CHED nang sa gayon, matanggal na parang kuto itong hayop na to na mas masahol pa sa isang garapatang sumisip-sip ng dugo. Ang laki-laki ng bunganga, hindi nakapagtataka, pati tite, gustong sipsipin. Putang ina. Marahil, kung bibigyan ka ng jumbo hotdog, sa isang kagat lang, sinunggab mo na, oh. Ganun ka kadupang, ha? At alam mo, pagiging micromanager mo, ha? At pati na rin pagiging kupal ng mga amuyong mo, ay siyang nagpapakita na ikaw ay isang baboy sa dilang baboy na hindi marunong magpahalaga ng pagkakaibigan at katapatan. At sa kabulukan ng iyong tungkulin, lalong-lalo na pagdating sa usaping nepotismo, yung pamangkin mo at yung asawa niya inilagay mo sa pwesto. Tangina, malinaw pa sa tubig sa dagat at maliwanag pa sa sikat ng araw, ha? Na ipinagbabawal ang nepotismo, di ba? Putang ina hawak mo
Kaya you call the shots, I call you a shit. And so mga kaibigan, ipakikita ko sa inyo ang lahat ng mga ebidensyang hawak ko, pati na rin ang pinanghahawakan ng buwaka ng inang ito na ipinadala sa Chen, pero hindi siya mismo nagpadala, kundi yung alalay niyang mukhang baboy na kinakatay. Kaya ito mga kaibigan, maghanda-handa tayo sa mga ebidensyang aking ipipresenta nang sa gayon ay maipaliwanag natin ang husto kung bakit ang PCC ay pugad ng kabalbalan at katiwalian sa lahat ba naman ng mga pamantasang narin. Matagal na matagal ko nang alam, Magnaye, ang iyong panggigipit, 10 na mga amuyong mo sa boses ng mga estudyante, hindi pala panggigipit kundi pambubusal. At in a way, ginigipit mo sila dahil ayaw mong magsalita sila sa katotohanan na nangyayari dito sa pamantasan mo. Pamantasan mo daw kolehiyo, pero kupal ka. Nag-ambisyon ka pa maging pamantasan ito. Putang ina mo. Hindot ka hanggat wala kang ginagawang mabuting hakbang. Putang ina, kahit umabot pa ng 1 pang siglo, hindi to magiging pamantasan. Putang ina mo. Baka mamaya maging payatas na naman to, part 3, o payatas ng Paranaque. Pukin ang ina mo. Sinasabi ko sa iyo, Magnaya, ito, tingnan nyo, sa amin po, the SSG will not be established without the electorate, and their power alone comes from the student body. You son of a bitch. Magnaya, you are a public servant. You're supposed to know this. Putang ina mo. You are supposed to understand na ang mga estudyante ang pinagsisilbihan at inyong binibigyan ng boses dapat ang estudyante. Ito. Pati yung student body o yung Supreme Student Government, binubusalan ninyo. Ginagawa niyo mga uto-uto, ha? Ito pa. Sino itong sinasabi ko? Si Zenaida Baez. Ito, sabi niya. Nung nagpadala sa akin, na isang dating estudyante. Kaya nga po, isa rin po yan sa mga bullies ng Electoral Board. Lalo na po, dating nag-initiate kami sa pag-fill directly ng mga gaps. Huwag na raw po, kasi tuwing SSG elections lang daw kami functional. Ano ka ba? Wala kayo talagang alam pagdating sa student governance. Ang totoo niyan, ang Electoral Board ay useful all year round. Sila ang umaakto na watchdog ng Supreme Student Government. Tang ina mo, Magnaye. Tang ina mo, Baez. Nagmamarunong kayo, ano yan? Para kayo nagmamaneho ng traktora, wala namang kayo alam? Ito ay malinaw na panggigipit at panlalamang sa mga estudyante. Pinababayad sila yung food and beverage service ng halagang 1,375 pesos. Disin sana kung hindi ito binayaran ng mga estudyante, sa halip ang nagbayad ay yung city government, di sana'y nakalibre ang mga estudyante at hindi sila mag-iisip kung saan kukuha ng pera. Naalala ko, kaya may iba nagtatrabaho. May iba rin na gumagawa ng paraan para lamang ma-satisfy ang mga pangangailangan. Ito, pati uniforme, napipigtas ang botones, pagkatapos wala pa palang logo, at pagkatapos yung mancha ay kaya na daw tanggalin ng mga estudyante. Putay na. Ano to?
Pinagbayad niyo yung estudyante ng mahal, tapos malakat siya ang quality. Shit! Tangina, di sana, pinampunas na lang ng tamod. Kakahiya. Anong eskwelahan ang nakita ko na ganitong pamamalakad? Ito lang. Bagamat meron akong naririnig na mga iskandalo, katulad ng sa university sa Manila, yung Universidad de Manila, pero sa Sabado ko natatalakayin yan tungkol sa putang inang Dr. Felma Carlos Tria na isang puta sa larangan ng akademya. Putang ina mo, susunod ka sa akin. Susunod kang babalagbagin, ha? Kaya maniwala ka sa akin. Hindi ka na matutulog ng mahimbing. Ikaw, Magnay, baka natutulog na parang patay. O ito, isa pang malinaw na panggigipit sa mga estudyante. Ang tungkol dito sa franchising, para ito sa mga entrepreneurial student. Ito, gusto kong maging malinaw sa inyo. Halos hinuthot ang mga estudyante. Papatayo ng franchise at pagkatapos, yung iba hindi na nila kayang hawakan dahil nakukulangan na sa kapital, naubos na. At pagkatapos, sa dami ng pinagagawa ng PCC, hindi nila maasikasong negosyo. Punyeta. Nakakagipit talaga. Required capital, leche. O, DTI. Siyasatin nyo rin yung franchising company na nakipagsapakat sa PCC. Tapos ito pa. Pagdating sa pagrerenta roon sa gym, yung North and South Wing gyms, pababayarin sila sa electricity, sa tubig at lahat-lahat. Punyeta, tapos may pa-entrance pa. Anong masasabi dito ng Office of Administrative Support and Services? Supot kayo. Ginigipit nyo rin mga estudyante, ginigisan nyo sa sariling mantika, putang ina nyo. Mga puki ng ina nyo, mga hindot. O tapos ito pa. Kung hindi makakomply ang estudyante, ipapa-OJT. Tapos sa fourth year, meron pang business implementation. Abay, doble-doble na panggigipit dito. Aba, Ched, Dr. Agrupis and Attorney Domingo, siya sa atin yun ang husto ito. Makinig kayo sa mga estudyante, ha? Huwag kayong magiging mga taong natutulog sa pansitan. Naniniwala ako sa iyo, Dr. Agrupis, ha? Huwag mong gayahin ang bobo at pulpol na hambog na si Popoy de Vera. Wala man lang ginagawa ng yung putang inang yan. Para man lang sa PCC, wala magawa ito. Tanga. At saka sa totoo lang, ano tong naririnig ko? Pinagagamit ang electricity, entrance fee, 100 pesos per group. Diyos ko, Mariosep. Para sa mga estudyante ng PCC, saan hahagilapin ang 100 pesos? Ha? Yung teacher doon sa franchising, si Dr. Stephen Montemayor. Dr. Stephen Montemayor, kinakalampag kita, kupal ka. Tangina mo. O ito, ang isa pang panggigipit pagdating sa pera, yung 100 pesos na exam na may bayad. Oo, yung sa entrance exam ata to. Tapos ito pa-ID, mga 70 to 80 pesos pinababayad. Pagkatapos may sticker pa bawat semester. Shit! Tangina ka din sa estudyante. Sasakyan, lalagyan ng sticker ng subdivision o ng country club. Punyeta. Hindi ganyan.
O tapos pa, sa mga nagbabasketball, kailangan 1,000 plus para sa jersey. O tapos ito pa, ang laki-laki ng tinataing pera ng mga estudyante, tapos hindi nyo mabigyan ng tamang serbisyo. Unang-una sa lahat, ha, ang mga estudyante, hindi dapat ginagatasan yan. Ako, sa mga klase ko, tanungin nyo mga estudyante ko, pinagastos ko ba sila ng malaking halaga? Pinatai ko ba sila ng pera? Kung meron ako na pinagastos, abay, magtago na kayo sa mga lunggaan nyo, sinungaling. Dahil ako, pinapagawa ko online or pinapasulat ko sa papel. O ito, balik tayo sa uniforme. Punyeta, nagtanggalan ng mga butones. Tangina, anong klaseng damit ito? Gawa ba ito sa katsa? O gawa ito sa pranela? Putang ina, pwede nga maging basahan sa CR eh. Pwede rin pampunas ng tamod. O di kaya pwedeng itapon sa apoy, sunugin. O ito, Mariosep, papakamot ako ng baba dahil sa katupangan ito. Kaya ngayon mga kaibigan, pati ito, pati event sa anniversary last year, pinabayad ng 400 pesos para lamang sa putang inang fun run na yan. Wala naman nakita mga estudyante, walang cash prize. Pagkatapos, walang pagkain para sa mga estudyante. Organizer lang ang lumamon. Ano? Tapos, merong medal. Oo, may medal, kaya lang cheap ang lace. Pipigtas-pigtas na. Pagkatapos, yung pagmumukha ni Gastang Bunting ang nandun. Gastang Bunting, putang ina mo. Gusto mo multuin ka na lola mo? Si Milo del Sol? Punyeta ka? Pati mukha mo nilagay mo, ano ka? Si Jose Rizal? Si Apolinario Mabini? Putang ina mo. Pati mukha mo. Ano mo doon? Kakahiya ka? Sus Mariosep. Patawarin ako ng Diyos. Pero, corruption yan. Pa-Jollibee pa, mga organizer, yung mga estudyante. Pinalalamon. O ito, balikan natin dito, yung tungkol sa franchising. 30,000 to 60,000 tapos gagasta pa ng renta sa pwesto. Putang ina, ano to? Real estate company? Oh. Dapat ang mga estudyante gumagamit ng gym. Oo, responsable sila. Pero hindi mo sila dapat pinababayad magnaye. Oh. Mayor Edwin Olivares, ano masasabi mo dito? Wala ka pang ginagawang action, anong ginagawa mo? Umiinom ka ng artrisin? Putang ina mo? Mayor gawan mo ng paraan nito. Huwag kang maniniwala dyan kay Magnay. Sinungaling yan. O ito. Yung panggigipit na isa sa mga estudyante, ito. Pambubusal sa kanila pagdating sa pagsasalita ng katotohanan. O ito. PRC Regulation, Professional Regulation Commission, yung kanilang panuntunan tungkol sa teachers. O ito. Galing ito kay Kuya Drew Uy. Pakikita ko sa inyo. Sino tong professor na ito na binubusalan ng estudyante? Pagkatapos, yung estudyante nagsalita laban sa political dynasty. Pinagbawalan ba ng mga estudyante? Demokrasya to, hindi to diktatorya. Putang ina. Hindi to autocratic government. Ay, diktatorya ano to? Gobyerno ni Kim Jong-un, ni Fidel Castro, ni Xi Jinping. Hindot talaga. Batas ang pinag-aaral, tapos pinagbabawalan na magsalita laban dun sa
sa alam ng mga dinastiyang gumagawa ng mali. Bastos na teacher na ito. Tandaan nyo mga teacher, huwag kayong titira ng estudyante dahil lang magkaiba kayo ng political color, ha? O ito, church and state. O ito, excuse me, sinasabi niya nagpapagamit mga estudyante. Oo, maaaring may mga nagpapagamit. Pero sa kaso na nagsasalitang ito, hindi siya nagpapagamit. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ay, huwag niyo bubusalan ng mga estudyante, ha? Dahil hindi kayo binibigyan ng karapatan na patahimikin ng mga estudyante lalo na't mayroon silang sinasabi na wasto. O ito, pagmasdan ninyo. Itong may nagpadala sa akin, o tingnan mo, parang ang linis, oh. Pero putang ina, bulok ang loob. Pating namumuno dyan, bulok ko ito. Kagaya nito. O nasa ng gwardiya dito. Pinapaano nyo sa init? Hindi maayos ang guardhouse. Tapos ito, hindi pinatag. Putay na. Hindi pinapatag, ano to? Diyos ko, dito pa naman sa lugar na ito mataas ang baha. O pag bagyo. Parang walang malasakit itong si Magay. Talaga walang malasakit yan. O ito. Tingnan nyo, serbisyo lang po. Brainchild to ng mga Olivares, pero hindi nila dapat gawin to ari-arian. Dahil ito ay pagmamayari ng pamahalaan at ng mga tao, mga taxpayer. Kayo mga nasa posisyon, you are just stewards. You are paid to serve. You are not paid to do corruption. Putangin na nyo. Bullshit. O ito. Kung ganito ba naman kabukas ang gate at hindi nakapagtataka pati makasulol, papasok. Diyos ko, Mario Joseph. At saan naman paparada mga estudyante? Lalo ng mga may motor. O dito na sa labas. O, bagamat malabo, malinaw pa. Sa sikat ng araw na ito ay dating istruktura, binakbak lang. Hindi man lang pinatag ng gusto. Hindi man lang nilagyan ng bantay dito. Ano to? Park at your own risk? Nabapukin ang ina. Masakit talaga na magsalita ako ng ganito pero kinakailangan. Sana mapagtanto ng lahat ng nanonood ngayon na tama ang aking sinasabi. Kaya ngayon dumako na tayo mga kaibigan dito sa mga annex na ipinadala ng PCC nang sila ay sulatan ng CHED, NCR. O ito. Itong Annex A, yung tungkol dun sa isiniwalat ko sa sama ng ugali ni Baez, abay maraming takot. O ito, nagpaliwanag pa. Hindi ko na isusumto. Puro kasinungalingan, panunugot at pagkatapos itong EA na sinasabi ko, yung sa Annex B, kaya nireklamo ko to, napakagaspang ng ugali. 2 beses akong sinigawan, napuno na ako. At pinatawad ko, sige, hindi ko na tinuloy ang kaso, kaya lang, sa pagkakataong ito'y tutuluyan ko na tong hindot na ito. At ito pa mga kaibigan, dito sa aking isinisiwalat noon pa man na sexual harassment case laban dito sa chairperson ng entrepreneurship. O ito, meron pa committee. O ito, nag-usap. Oo, nilagay, sinuspend. Pero ano nangyari? Nakaupo pa rin si Obilio doon sa pagiging program chair. Bakit di nyo pasibak itong manyakis na ito na mukhang Elmer Fudd? Diyos ko, Panginoon ko. Yung estudyante nagkwento sa akin na siya ay binigyan ng 500 pesos para manahimik. Pero remember, sexual harassment is a crime. Tangina, it's a crime, my friends. And you have to understand,
that it ruins victims for life. At ito pa, formality lang ito. Formality lang ito, sa totoo lang. Pero ang ginagawa, tinatago lang ito ni na Magnaye. Bakit? Kasi nga mga kaibigan, inaanak si Alan sa kasal. Putang ina mo, Alan, sayang pagkakilala ko sa'yo. Kala ko mabuti ka. Yung pala, putang ina mo, manyak ka eh. Ba't di mo mapigilan yung titi mo? Magpakapon ka na lang kaya para matapos ng problema mo. Hindi ka nahiya? Yung dati mong iskandalo sa Pasay, doon sa City University, yung dati mong estudyante, inasawa mo, ngayon asawa mo na. Hindi ka pa ba masaya? Bakit? Walang kabusugan ba yung burak mo? Ha? Ang problema mo kasi, Alan, mayabang ka na. Kala mo lahat mag-gravitate sa'yo. Tanga. O ito, tapos ito pa. Yung sinasabing pinagkakakitaan, lalo sa ano, ano kinalamin tong on-style photography na ito? Ang tingin ko dito, mas dog-style photography ito putay na. Mga estudyante, pinagbabayad nyo sa picture. Pinagbabayad nyo sa graduation fee at iba pa. Pati pagre-renta ng graduation gown. You di puta. Kakahiya. Ito. Hindi ako magtataka kung kumukubra ka dito, bakla kang Magnaye ka. Ito. Ano pakialam ko dito sa mga mga pinapakita ko dito. Pero ang totoo niyan, pruweba ito na etong si Magnaye hindi maingat pagdating sa pagpipresenta ng annex, hindi rin siya mabusisi. Gusto lang yang pagtakpan ng kanyang sariling dumi. Kasama ka na dito, baes, basura ha. Ito. Pagkatapos, ito pa, anong kinalaman ni, ay Diyos ko, Panginoon ko. Package to, 1,500, ang mahal naman nito. Tayo na. Ito, Magnaye, may suggestion ako sa'yo. Ba't di ka na mag-ahente sa patay? Ha? Ito, anong pakialam ko din sa final photography na ito? Tayo na. Sus Mariosep, ano ba naman Magnaye? Naghahanap ka ng makukubra? Meron kang cut? Kagaya no sa franchising? Pati yung ibang mga kasamahan mo? May cut? Kaya pala mga estudyante, tuyong-tuyo na ang dugo. Silip-sip nyo na ng husto. Ito. Pa-concept paper pa, yung sa uniforme, pakita sa inyo. Ito. Uniforme. Ainas Tailoring sa Las Piñas. Hoy, Ainas Tailoring. Ayus-ayusin nyo yung kalidad. Maputang ina nyo. Bakit? Anong gusto nyo? Yung mga estudyante, magbayad na magbayad sa inyo? 1,375 pero itong concept paper. Kasi mayroon kayong cut. Ay Diyos ko Panginoon, Mariosep. Ano itong pinapakita ninyo na ay nako. Ang labo nito, hindi ka tanggap-tanggap ito. Tapos ito pa. Quotation. Ito. Ay, Diyos mio. Ito. Bakit PCC hindi nilang kayo ang ang gumasta? Total, may budget naman kayo mula sa City Hall ito. Ang Parañaque na ba, laki-laki ng kita. Kaya pala, pinapahiya ka pagdating sa budget deliberation. Kaya ka sinisigawan dahil masyado kang dupang sa salapi. Kaya tingnan mo, nasisigawan ka para kang asong ulol. Tapos ito pa yung sa franchising, pakita ko sa inyo. Heto mga kaibigan. Yung syllabus. Bakit
bakit pilit yung pinapa-franchise, di ba? Dapat may dapat ayusin yung mga requisitos. Pinapagastos niyo yung mga estudyante. Ay naku, Panginoon ko. Dapat dapat exposure na lang o ano. Pero pinapagastos nyo, ito. Stephen Montemayor, putang ina mo. You're bleeding our students dry, you motherfucker. Ito pa. May ginagawa ka pa na ito. Illegal ito eh. Illegal to, kupal ka eh. Maliwanag sa sikat ng araw, kupal ka. Ha? Ikaw may kasalanan dito eh. Ikaw Montemayor, ba't di ka mag-franchise ng gay bar? O mag-franchise ng punerarya? Tanginan to. Kahiya. Tapos ito, Sagyaw. Saan namang lupalop ng mundo nang galing tong punyeterong ito? Diyos ko. Credible ba ito? Marami na ba mga outlet ito? Diyos ko, lalabo pa ng mga ninyo. Diyos ko, Panginoon. Diyos ko. Kaya hindi ako nagtataka na ang mga estudyante, ito, may isa na nagsabi na hindi siya nagiging masaya. Dahil sa kanyang sa kanyang karanasan. Hirap na hirap. Pati pala may handbook, may bayad. Tapos ito pa, yung program chairperson na nag-approve. Ito. Yung si Alan Obilio, hindi lang kayabangan at kadumpangan sa pera ang alam nito. Ang alam nito, panghaharas ng estudyante, punyeta. Tama ba ito? Tama ba ito? Hindi ako nagtataka, Hindi ako nagtataka na maraming estudyante nagda-drop out dahil sa mga ginagawa nyo. Dahil sa kakupalan ninyo, mga putang ina ninyo. Kaya ako'y naghahangad na itong si Magnaye matanggal na 10 ng kanyang mga kasapakat sapagkat unang-una sa lahat, toxic na ang Parañaque City College dahil sa kanila. Ikalawa, hindi sila marunong makinig sa estudyante at ang tingin nila sa mga estudyante mga parang high school. At ikatlo, itong PCC administration ay padalos-dalos kung magdesisyon. Halimbawa na lamang mayroong naisipan, i-implement. At pagkatapos, siyang gagawin. Bakit? Dahil kating-kati si Magnaye, hindi dahil konsensus ng marami. Naman silbi ang mga utang inang pa-seminar net, General Assembly, kung ikaw rin naman masusunod, ayup ka. Kaya si PCC is not the place to be. Kawawang-kawawa mga taxpayer. Kawawang-kawawa ang mga estudyante, mga magulang at pati na rin ang CHED, ang Civil Service Commission. Sa totoo lang, Magnaye, dapat ka na matanggal eh. Bakit? Tagal ka sanang pinatanggal. Matagal na. Pero hindi. Alam mo bang hindi ka pumasa sa Civil Service Commission? Kaya dapat bilang college administrator, lumayas ka. Tangina mo, hindi ka qualified. Wala kang pakialam sa doktorado mo kahit kinuha mo pa sa recto. Kung kinuha mo nga. Pero the fact na hindi ka Civil Service Commission
eligible. Hindi ka pwede. Ha? Ikaw rin, Sinaida Baez, pa-QA head ka pa. QA head ka pang gaga ka. Upal head, pwede. Eto, bago tayo magwakas, babalangkasin ko kung anong pinagagawa ng pitch na ito. Una sa lahat, dominante ito. Pagkatapos, nagma-micromanage. At saka kung magmando itong babaeng ito, akala niya pagmamayari niya ang PCC. Kung umasta siya, para siyang college administrator. Pang-apat, kupal ito dahil itong babaeng ito masyadong mapapel. At ikalima, maraming sinisigawan ito na mga staff. Pati nga yung isang department head, yung general education, binabastos-bastos niya. Ang baba ng tingin, samantala matanda pa sa iyo yan. At mas mataas ang pinag-aralan kaysa sa iyo. Putang ina mo. Kaya ka tinanggal sa dating paaralan mo dahil rebelde ka sa mga madre, tigas ang ulo mo. Sa bagay, hindi bagay ang mga demonyo dyan, di ba? At pagkatapos, ikaw, Baez, pati ako biniktima mo na rin. Di kita trip, gaga. Trip kitang pahiyain. Trip kitang kalad ka rin dahil napakasama na ugali mo. Lingkod bayan ka pa naman, kaya ka pala sinusuka ng parientes mo. Yung partido ni Toki Baez, dahil you're an embarrassment, you're a bitch. You are a vulgar shit. You're such a slut. Baboy ka talaga. You're supposed to be a public servant, yet you act like a feudal lord, Jesus Christ. God damn it. At ano pang nalaman ko? Ito. Ang nalaman ko ay ito. Yung mga matatagal na sa PCC hindi pa sila nagagawang kaswal. Ang inuuna, yung mga kamag-anakan, kaibigan, kapanalig, kapartido ni Magnaye at ni Baez. Lalong-lalo na itong isang profesor na ito na kapilido ko. Pero wala naman ako masamang tinapay sa kanya, mabait naman ito Tapos isa pa, si Bombita, yung iba pa, ginawang kaswal. Malamang, pati isang nagbabalik dyan na naging VP for Academics or rather academic affairs. Kala ko mapagkakatiwala itong babae ito, yung pala chismosa. Wala namang alam, boba. Marunong ka pa, gaga, maporma ka pa. Kaya nga natalo ka sa eleksyon dahil kitang-kita kayabangan mo. Kaya hiniwalay ka ng asawa mo dahil putang ina mo. Sama na ugali mo, taas ng tingin mo sa sarili mo. Mukha ka naman tasaday na chipipay. Ang ina mo. Yan ang gusto kong ipahiwatig sa'yo. Ito Baez, ito pang nakikita ko sa'yo. Ikaw na susunod. Pagkatapos magmamando-mando ka ng tao, hoy puta ka. Tandaan mo, ang gulong ng palad ay umiikot. Malay mo, wala ka na sa taas. Nasa mababa ka na. Dahil ang katulad mo ay walang leadership. Tangina mo. Parang kang dominatrix. Hindi bagay sa'yo. Unang-una, laki-laki ng katawan mo. Parang kang trumpo. Pangalawa, tangina, kahit pasuutang ka pa ng French maid o ng ng mga sexy costume, hindi bagay sa'yo. Hindi talaga bagay sa'yo dahil mukha kang labubo. Labubo daw. Kaya ito sinasabi ko sa'yo. Baez, your days are numbered. Lalong-lalo ka na, AD Magnaye. Alam na ng buong mundong skandalo mo na blacklist ka pa sa isang organization. Ang mission ko ngayon ay ipa-blacklist ka. Putangina mo. Pati alcohol, wag dinenggoy mo. Ginoyo mo. Pinalabas mo na ikaw ay
mahusay, pinalabas mo maayos ka. Tanga! Surface level lang yan. Dahil ikaw, mayabang ka. Ginagawa mong extension ng sarili mo ang PCC. Ha? Hindi ka magaling magturo noon, nung hindi ka pa kilala, hindi ka pinapansin. Bakit? Dahil isa kang tungaw lamang. Isa kang langaw na nakatungtong sa likuran ng kalabaw. Yun lang tingin sa'yo. Pero dahil nakaposisyon ka, marami kang nagoyong tao. Pati yung Consular Corps of the Philippines at yung Global Peace Foundation, tinenggoy mo. Yung binigay na seed money, saan napunta? Huwag mo sabihin, napunta sa pandalalaki mo, putangin na mo. Kaya magkasanggang dikit kayo ni Eric Olivares, dahil si Eric Olivares din ay tita, birds of the same feather, huddle together. Tama ba ako? Alam mo, magnaya-sayang ka. Dahil inuuna mo sarili mo, pati pagdating dun sa community extension. Sa halip na asikasuhin mo yung immediate community mo, yung kung saan matatagpuan ng PCC. Ang gusto mong community extension dun sa hometown mo sa Lobo, Batangas. Tangina mo. Ganyan ka ba kagarapal? Ganyan ka ba kabasura? Hindot ka Doon pa sa kaduluduluhan pa ng Batangas, malapit sa karagatan, putang na mo. Gusto mo pa doon? Pagkakasusin mo kami ng gasolina? Alam mo, AD Magnaye, kaya nagiging basura ang tingin ng tao sa PCC dahil sa'yo. Hindi nagiging world class ito. World class. Pagkatapos, ito pa, kapal ng mukha mo. Pati yung research ng ibang mga tao dyan, yung dating research director, iba pa, gusto mo, isingit mong pangalan mo. Bakit? Porket kaswal ka. Kaya, nakuha mong pondo. Pagkatapos, ito pa, yung wala ka namang inambag doon. Wala ka namang binigay na pera o kaalaman man lang. Nakisakay ka pa, gago. Sa bagay, mukha kang hinete. Mukha kang hineteng talunan. Pangnoon ko. Pati ilong ko yung pinakakamot ko dahil hindi ako makapaniwala sa kahayupang dinulot mo sa loob ng 5 taon. Batid na ng lahat ang iyong kabalbalan. Batid na rin ng lahat ang iyong kapalpakan. Kaya huwag mo nang hintayin na matanggal ka pa. Mag-resign ka na. Ikaw, pati ikaw, si Rida Baez, mag-resign ka na. Pero pag pina-blacklist ko kayo, saan kayo pupulutin? Sa lansangan? Sa damuhan? O sa tabi ng karagatan? Para kayong lumot na dumidikit sa tao. Wala ako talagang respeto sa inyo dahil bagamat hindi nyo ipinakita sa akin ang lantara ng pambabastos nyo. Alam ko yan. Dahil marami na ang pinaranas ninyo ng kabastusan ninyo. Pati na mga estudyante, hindi nyo pinakikinggan, hinahawakan nyo sa ilong. Hindi nyo sila hinahayaan na magsalita laban sa katiwalian. Bubusalan nyo pa? Kaya hindi nakapagtataka, maraming mga teacher ang nagsisialisan. Pati mga staffs nagsisialisan dahil pagod na sa inyo. Tangina, doon nga sa PCC, nanaba ako ng gusto. Na-depress pa ako dahil sa stress. Pati isang matandang teacher na kaswal, matandang lalaki, ano nyo? Tinanggalan nyo ng teaching load yan. Dinamot yung pa sa JO. Ayop. Kaya, walang nagtatagal sa PCC, mga kaibigan. Yun ang katotohanan.
Pero may tanong ako sa inyo. Magtatagal pa ba ang PCC sa lagay nito ngayon? Ang masasabi ko lamang, the answer lies within the stakeholders. At ako bilang isang mamamahayag, member of the National Press Club of the Philippines, ay ginagawa ko ito dahil ako'y isang guru din. At krusada ko ang i-expose na ang lahat ng mga kabalbalan ng mga SUC at LUC. At ang susunod na target ko, abangan po ninyo, ang Universidad de Manila. This Saturday, kakalampangin natin itong putang inang presidente ng Universidad de Manila na mukhang putatsing sa ermita. Walang iba kundi si Dr. Felma Carlos Tria. Kaya ito si Spokesjet, ako'y nagsasabing walang iba magmamahal sa ating bayan kundi tayo ring mga Pilipino. So let's be good ambassadors of our country wherever we are. Agyamanak ket Diyos ti aginakit ay ayaten kayo amin. At higit sa lahat, stand up, speak up, and fight for the truth. Pero syempre mga kaibigan, hindi tayo magwawakas dito dahil mayroon tayong special number mula sa ating woman ba o man of the hour. Walang iba kundi ang college administrator. Sana mag-enjoy kayo kahit sa ilang minuto lang ng katatawanan. By the way, sana po ay huwag tayong hihinto na i-expose ang lahat ng kabulukang nangyayari, lalong-lalo na sa mga paaralan. At para naman kahit papano ngumiti po kayo, narito po ang aking inihanda para po sa inyo. Sana'y mapatawa ko kayo at mapangiti ko kayo kahit ilang minuto lamang. Narito po ang woman. Mahal ko, bakit mo ako iniwan? Hindi ka ba nakakabag sa Brought to you akin? by Daddy Dance Please Music come back to Library. me, please. Darling ng buhay ko, ang pag-asa ko'y nasa sayo. Buhat ng iwan mo, ang puso ko'y sisikdo-sikdo. Don't leave me, my sweetheart. Ang dibdib ko'y baka mawasak sa tindi ng hirap. Damdamin ko'y aandap-andap. Giliw ko, sana'y dinggin mo ang daing ng abang puso ko. Darling, kung nalalaman mo lamang at ang bawat patak ng luha ko ay may katumbas, tunay na kay saklap ang mawalay sa kanyang liyab. Nais kong ako'y pumanaw, ang hirap ng di maramdaman. Darling, saan kita hanapin, saan? Tanging lunas lamang ang ako ay magpakamatay. At kung kasalanan man, patawarin ako ng may kapal. Darling ko, bye-bye.
Ay, aking buhay ay ako sa iyong kaibigan. Dahil ang aking puso ay puso ng isang matatiba. Mapigil sa mga lalaki laging ma-attract. Ay naku, ako'y madag. Sa kilot puso at damdamin ko. Huwag mo sisihin, ito ay hindi ko rin gusto. Madag na madag. Sa pananamig at pati paglakad ko, wala nang magagawa. Ganyan lang talaga, maging ako. Maging na maging ako. Kung mangyayari, muling mabubuhay ako sana. Huwag ko'y baguhin, gawin naman akong macho. Tulad ni brother, sa bugbugan ay di tumatakbo. Ay naku, ako'y madag. Sa kilot puso at ang dami ko. Huwag mong sisihin, ito ay hindi ko rin gusto. Madag. Pananamit at pag-ipaglakad ko, wala nang magagawa. Ganyan lang talaga, maging ako. Maging na maging ako. Chuk-chak, Janice, Chugi, Kainis. Chuk-chak, Janice, Chugi, Kainis. Chuk-chak, Janice, Chugi, Kainis. Chuk-chak, Janice, Mamu Ek-Ek. Chuk-chak, Janice, Mamu Ek-Ek. Padang na padang sa kilot puso at ang daming ko. Huwag mong sisihin, ito ay hindi ko rin gusto. Padang na padang sa pananamit at pati paglakad ko, wala nang magagawa. Ganyan lang talaga, pating ako. Ay naku, ako'y padang na padang sa kilot puso at ang daming ko. Huwag mong sisihin, ito ay hindi ko rin gusto. Padang na padang sa pananamit at pati paglakad ko. If you walk away from me today, di wala sa isa't isa kailangan ka. Ganun ba? Mami, alam ko rin yung bago May na isa pa rin na request dito na hindi rin namin nagawa. Ano po yun? If I Were a Boy ni Beyonce. Sige nga po. If I were a boy, I were a... Hindi ganyan yan. Ay, hindi na. Linggo ng wika ngayon. If I were a boy, sa puso't di ako nagsulang. Miss Talent ka Ay, talaga. binago ko ngayon pyramid. May pyramid ka? Parang, Charis Pempenko? Bubay, paano ba yung pyramid? Stone, never let away your shown. Leave me to love you grow. Hindi ganyan. Paano ba? Pyramid, pyramid, stone, held like the love to show. I still remember, I can see what's mine. Ang layo-layo naman ang pinuntahan. Ay, kasi nung bata ako, ganyan ako, nililipat ang nanay ko yung channel. Pag nakikinig ako ng radyo, dati nakinig ako ng From This Moment, shining in the sun, na ganyan. Nililipat ng nanay mo? Dati nga nakikinig ako ng radyo, December. Christmas time. Oh, pinatugtog yung ano, Clamsy. You got me tripping, oh, tumbling, Pasko, anong saya. Opo. Sa kayo, all my life. Bay de America. Opo. Ano? All my life, the stars are brightly shine. Sabi mo sa nanay mo, huwag pakialaman ang Piano, napakasakit. Alam niyo ang sinabi. Let it go, let it go. Speaking words of wisdom. Let it go. Let it be na yan. Alam ko yung let it be. Let it be, let it be, let it be. Oh.
letter C. Ang susunod na letter. Letter D. Ang galing. Ituloy pa natin. Letter D. Letter D. Letter D. Oh, letter D. Ang susunod na letter. Letter D. Wow. Si ate nagtanong pa sa katabi. Syunga-syunga. Sabi niya, Mari, ano sunod doon? Sabi ng katabi, parang K. Ano pang kanta? Yung mga kanta niya, niloloko lang tayo, paulit-ulit na lang yan. Kagaya ng mga kanta ni Bruno Mars. Wanna see your face. May baliw ang malam, may puso wala namang pera. Just the way you are. Yun ang nasa isip niya. Ay, nakalimutan ako siya. Yung kanta ni Lea Salonga, On My Own. On my own, hindi kita iiwan. Pangako, I walk with you to morning. Without him, hindi ka na mag-iisa. And when I lose my way, I close my eyes, tayong dalawa. Nandito ako. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Di I met you. Kaya ganyan mga kanta ko dahil sa nanay ko. Kasi pag nakikinig ako ng radyo, nililipat niya. Kaya yung isang kanta nakikinig dalawa, nakikinig kaya ako ng kanta ng parokya ni Edgar Nilipat. Tama na yan, inuman na. Forget mo na ang problema. Nakikinig ako ng Ramsey Nilipat. You got me tripping out the blanks. Paskong anong saya. Nakikinig ako ng kanta ni Sarah Geronimo Nilipat. LD forever's not enough for me to love yourself. It is the greatest love. Lalo na nakinig ako ng kanta ni Sharon Cuneta, Enuranyan ang nanay ko Nilipat. Hayaang matagpang ng kinang na di matatagal. Mabuti pa kayang maging bituing walang ingin. Ang mamatay This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang mga combo ay nagpasimula, nagsipagsayaw na ang mga bakla, ang mga pa ay parang dambuhala. Bawat matapakan ay nagigiba, inyong pagmasdan at nakatutuwa. Kay kapal ng makeup nila sa mukha, may magaganda na parang manyika, at mayroon namang kay askad ng mukha. Itong si Bridget, siyang tanging nahirang, ang naging reyna, mutya ng sayawan. Siya ay nagmodel, tao'y nagsigawan. Pagkat lumakad ng pagenday-genday, arte ng arte, ngunit di alam, ang bestida niya'y natatanggal. At nang mabisto, kanyang katawan, katulad pala ng kay Batman. Halina, aking mahal, manood ng sayawan. Sa oras na yung mamasdan, ang puso mo ay masisiyahan. Kung may piyesta sa aming bayan, mga tao'y nagdiriwang, may handa bawat tahanan, at marami ang hatsitan. Prosesyon ay magdaraan, may mga matandang nagsasayaw, kay dami ng mga sexing wawaw, ang dala ay boteng umiilaw.
Kaya't kung piyesta dito sa aming bayan, kay daming tao ang nagdadayuhan, pagkat ang nais nilang masaksihan ang magagandang baklang nagsasayaw. Ang mga damit nila'y nakahanda, pagkat sa gabi ay magsisimula. Talagang hinahangaan ng madla ang sayaw nitong mga seksing bakla. Maganda gabi mga tol. O ano, kumusta kayo? Nagulat kayo, no? Siguro hindi nyo inaasahan to. Na machong-macho at hindi maingay itong nasa harapan ninyo. Mga bakla, deke rin ako. Ang tawag sa akin, pamintang buo. Gulong-gulo, litong-lito ang buhay ng baklu. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Gulong-gulo, litong-lito ang buhay ng bakla. Kaya dinadaan ko na lang dito sa pula. Ang pamintang buo dapat ganito, normal lang itsura. Pagkasama ang barkada, kailangan pakita mo, lalaki ka. Hindi pwede nakataas ang daliri, baka mabuking, patay ka. At pagdating sa kanta, dapat mababa lang ang nota. Mas mahirap pagkasama mo na ang guy sa gym. Siyempre ako, ang tingin ko sa ibaba, pailalim. Eh nakita ko nung isa, hala, ang sama sa akin ang tingin. Sabi ko, pare, ano, tara na, doon tayo sa madilim. Gulong-gulo, litong-lito ang buhay ng bakla. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Gulong-gulo, litong-lito ang buhay ng bakla. Kaya dinadaan ko na lang dito sa pula. Nung isang beses may nakilala akong lalaki sa Alabang. Ay sabi ko, alam mo ba na ang pamintang durog eh mas manghang. Ang angas ko raw, mukha raw akong guns, mukha akong matapang. Sabi ko, dito tayo sa likod, doon ako mag-aabang. Abang ang toilet nagpunta nga, kaya naisip ko, abang, yabang. Nagtanggal ng t-shirt, puro abs, ang sabi ko, ano, yan lang? Bibigyan kita ng 1.5, walang labis, walang kulang. Pero ibaba mo na rin yung pants mo, sige na kahit hanggang balakang lang. Gulong-gulo, litong-lito ang buhay ng makali. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Gulong-gulo, litong-lito ang buhay ng bakla. Kaya dinadaan ko na lang dito sa aking tula. To romance, but they really just wanna get into my pants. They buy me flowers, diamonds and pearls, promise to fly me all over the world, but it doesn't take that much to get with me. In fact, it's as easy as 1, 2, I'll be with you. I know some gals look at this as unladylike. They'd rather play the game of hard to get. I don't pay attention 'cause they're all alike. Their men end up with me and they end up upset, 'cause it doesn't take that much, you will see. In fact, it's as easy as ABC. Wine me, dine me, 69 me. That's all you'll ever have to do. Wine me, dine me, 69 me. Do those 3 things and I'll be with you. It doesn't need to be an expensive wine, and any meal will do just fine, as long as you blow my mind when we 69. Oh, wine me,
anymore. It's not even your fault. Never said it was, but I can't be with you. And it's all because your dick's way too big. It's never gonna fit. Your dick's way too big. It's gonna make me split. It's not fitting in my mouth or in my back door. Your dick's too big, so I can't see you no more. Don't know how many times I need to complain, but that thing in your pants caused me so much pain. I'm sure you're proud, and I can't see why you have a cock as big as 2 or 3 guys. Your dick's way too big. I don't know what to do. Your dick's way too big. It nearly split me in two. It's not fitting in my mouth or in my back door. Your dick's too big, so I can't see you no more. You keep making promises, trying to make me slip, but the first 6 inches is only the tip. If you put the whole thing in, I'd have a heart attack. You're the only one who's taller, lying on their back. Your dick's way too big. I can hardly speak. Your dick's way too big. Make me limp or weak. It's not fitting in my mouth or in my back door. Your dick's too big, so I can't see you no more. A bunch of guys come to my house every night. Sometimes they get jealous and start to fight. They should know I can take care of all of them. I've got 3 holes and that's enough for at least 6 men. When we wake up in the morning, don't want bacon and eggs. I just want them all to spread my legs. It's not a question of how, but only a question of when. I've got 3 holes and that's enough for at least 6 men. But 6 men is the bare minimum. I prefer 8 or 9. 2 in my mouth, 3 in the kitty, and the rest in my behind. A bunch of guys come to my house every day. They prove that where there's a will, there's a way. They keep on pounding again and again. I've got 3 holes and that's enough for at least 6 men. I've got 3 holes and that's enough for at least 6 men.
ako sa kanya pero hindi ko mailantad. Magkaibigan kami at ang tawagan namin ay Brad. Kapag inaakbayan niya ako habang kami naglalakad. Walang mali sa kanya pero kinikilig ako ni agad. Gulo-gulo, litong-lito ang buhay ng bakla. Nilulunod ang hirap kahit na anong bakla. Gulo-gulo, litong-lito ang buhay ng bakla. Kaya idadaan ko na lang dito sa aking tula. Ang akala niya ay katulad na rin ako, barako. Ang hindi niya alam, nag-i-imagine na pala ako na siya isang prinsipe na nakasakay sa aking kabayo. At ako'y prinsesa na may sariling palaso. Pero bakit ganon bigla akong napaso na burn? Dapat tama gawin, puro right, walang left turn. Ang pagkakaibigan namin ang pinakamatindi kong concern. Pero pwede bang isang kabilang tipo, boom, pagkalan! Gulong-gulo, itong-ito ang buhay ng bakla. Nununod ang hirap kahit na anong bakla. Gulong-gulo, itong-ito ang buhay ng bakla. Kaya inadaan ko na lang dito sa aking tula. Ano kaya kung isang araw bigla ako sa iyakapin? Biglang niya po sa Diyos ko, huwag sana ako sapakin. Honey Esteban, pabigyan mo na ako sa aking gagawin. Pag natikman mo, who knows, baka magustuhan mo rin. Pati pabigyan ng pagmamahal ng dalawang adan. Baka hindi Eva, kundi asag yung kailangan. Hindi kaya parehas tayo ng nararamdaman. Ito lang ako ito, pabulong. Ako sinasabayan! Gulong-gulong, ito ang buhay ng bakla. Ilulo na kabilang kahit na anong bakla. Gulong-gulong, ito ang buhay ng bakla. Kaya itandaan ko na lang dito sa aking tula. I got a jelly roll, sweet as it can be. When the fellas come round, they all jump on me. They walk a country mile to do me doggy style. Preacher man always yelling about sin. He come round at night trying to stick it in. He walks a country mile to do me doggy style. Doggy style. My ass up in the air. Doggy style. Till the cream is dripping everywhere. My garter's on tight and my skirt up high. Shake this ass and make a dead man cry. They walk a country mile to do me doggy style. Some like my mouth, some like my titties, but most wanna pound that sweet pink kitty. But missionary just ain't my style. They get me on the bed or on the floor, bang me till I can't take it no more. They walk a country mile to do me doggy style. They all walk a country mile to do me doggy style. I don't want to seem forward, but I'd like to see you tonight. Maybe we can have a late dinner and take a walk under the moonlight. And when you take me home, that's when the real fun begins. I don't want to be alone, so I invite you in. And if you don't know what to do to me, here's a suggestion or three. Do you want to fondle my tits? Can you find a face for me where I can sit? Maybe you can do me so hard that I lose my wits. Yes, but first off, do you want to fondle my tits? Now we understand each other, we can just cut to the chase. Maybe you can give me a cream pie or finish all over my face. We can just keep on hopping till we see the break of dawn. My bones
just mowed my lawn. But if you still don't know what to do, I have some questions I'd like to ask you. Do you want to fondle my tits? Can you find a face for me where I can sit? Maybe you can do me so hard that I lose my wits. Yeah, but first off, do you want to fondle my tits? While you're deciding, maybe I can play with your nuts. I can even run my tongue from them all the way back to your butt. And while that's going on, I think you'll see just what you can do to me. Do you want to fondle my tits? Can you find a face for me where I can sit? Maybe you can do me so hard that I lose my wits. Yeah, but first off, do you want to fondle my tits? Come on and fondle my tits. Oy, ano na mga bakla? Kamusta? Excited ba kayo i-share ko ang chika? Siyempre, tungkol pa rin sa lalaki, sa boylet, sa jowa. Isang chikang mapait pero hindi pa rin nadadala. Gulong-gulolit kung nito ang buhay ng bakla. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Gulong-gulolit kung nito ang buhay ng bakla. Kaya dinadaan ko na lang dito sa aking tula. Ilang beses na ako winarningan pero dead ba ako wakot yan. Kasi pag iningitian niya ako, haba ng aking hair. Iba talaga pag in love ka, no? Lahat gusto mong i-share. Ang buhay mo, ang puso mo, ang sweldo mo. Kahit na parang minsan it's so unfair. Minsan tinext ko siya, kumain ka na? Sabi niya hindi pa. Siyempre naawa naman ako, sabi ko sige i-treat kita. Nung nagkita kami, nagtaka ako, ba't ang dami niyang kasama? Sabi niya, di ba love mo naman ako? Sinama mo barkada! Gulong-gulolit kung nito ang buhay ng bakla. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Gulong-gulolit kung nito ang buhay ng bakla. Kaya dinagaan ko na lang dito sa aking tula. Eto na, inuman na, o di ba dapat masaya? Kaya pala, ako pa rin ng taya. Ano masaya doon? Naging drama? Pero okay lang, at least nagkaroon ako ng pag-asa. Na pag nalalasing siya, tingin niya sa akin, babae na. At habang tumatagal, parang nararamdaman ko na ang sakit. Hanggang kailan kaya ako magpapanggap ng babae? Para ka nagmamaneho sa EDSA ng alas 5 ng traffic. Sobrang lupit. Masakit sa ulo, masakit sa likod, at masakit. Gulong-gulolit kung nito ang buhay ng bakla. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Gulong-gulolit kung nito ang buhay ng bakla. Kaya dinagaan ko na lang dito sa aking pula. Love you, Eric. Educated woman around, but when it comes to relations, I'm the smartest gal in town. All the men come to me for my sage advice, and I give it to them if they pay the price. As long as the money is good, I can be oh so nice. Lick it, stick it, put it in. Don't try to tell me it's a sin. The preacher man does it every night, and you know he ain't doing it with his wife. Lick it, stick it, pull it out. Come on, honey, make me scream and shout. I'll treat you like you're my number one. Just leave the money under the pillow after you have come. I used to think a good man was hard to find, but now they all come over and get in line. Come on, fellas, there's no reason to fight. I'll keep my legs open all through the night. Just come on over when you see that shiny red light. Lick it, stick it, put it in. No need to ask me where I've been.
with your wife. Lick it, stick it, pull it out. Come on, honey, make me scream and shout. I'll treat you like you're my number one. Just leave the money under the pillow after you have come. Don't say you love me, 'cause that's something that I don't do. You're cheating on your wife, so why would I fall for you? But keep the money for and then I'll make sure to turn up the heat. Do anything you want, baby, under the sheets. But when the money runs dry, I'll just say goodbye. Lick it, stick it, put it in. No need to ask me where I've been. I'm always here just about every night, and you should be home with your wife. Lick it, stick it, pull it out. Come on, honey, make me scream and shout. I'll treat you like you're my number one. Just leave the money under the pillow after you have come. Oh, just leave the money under the pillow after you have come. I'm a horny little lady. It's been oh so tough. A horny little lady, I like it oh so rough. I'm just a horny little lady, I can't get enough of you. And baby, just maybe, that's why I'm oh so blue. I will do anything you say, and I'll do what you want me to do. Please, baby, don't push me away, 'cause I'm so in love with you. I'm a horny little lady, down here on my knees. A horny little lady, you know I will never tease. Just a horny little lady, I know you would agree. And baby, just maybe, I'll do anything you please. I will do anything you say, and I'll do what you want me to do. Please, baby, don't push me away, 'cause I'm so in love with you. I'm just a horny little lady, I can't get enough of you. And baby, just maybe, that's why I'm oh so blue. Baby, just maybe, that's why I'm oh so blue. We've been together for quite a while, and most of the time you make me smile. But lately things have gotten stale, and when it comes to foreplay, you just bail. So let me ask you a question quick. Why don't you ever give me a lick? Why have you stopped using your mouth? It's been so long since you've gone down south. It's something I don't like going without. Oh, why have you stopped using your mouth? Please tell me that you're not done, 'cause suddenly foreplay has turned into none. I feel like I really shouldn't complain, but if I don't get oral, I might go insane. I really don't know if I can survive
Ang hirap pala maging akla superhero. Hindi pwedeng basta mailap kung kani-kanino. Kasi hindi mo alam kung ano ang unahin mo. Tawag ng misyon ang tawag ng puso. Tulong, ito ang buhay ng bakla. Tululo ang hirap kahit na anong bakla. Tulong, ito ang buhay ng bakla. Kaya tinadaan ko na lang dito sa aking tula. Sa tula, enjoy na enjoy ko naman itong aking kapa. Huwag lang may dumating na pwede maging papa. Kasi sa duties at feelings ko, bigla ako magiging torn. Beauty contest pa ito na pwede ako matitro. Lito ang buhay ng bakla. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Lito, long-gulo ang buhay ng bakla. Kaya dinadaan ko na lang dito sa aking tula. Ano sa tingin nyo? Hindi ko na lang ba kay Bato? Kayo kasi nagkamali, bigla mo pasubo. Pasensya na kayo ha, hindi talaga ako marunong kumanta. Pero susubukan ko makuha ang tamang nota. Nilulunok ang hirap kahit na anong bakla. Gulo-gulo, ito ang buhay ng bakla. Kaya dinadaan ko na lang dito sa aking tula. Anytime, anyone, anyhow. Let's come on over that Sumiga. Anywhere in the world, everybody in the house. Click and subscribe now. You know. Click and subscribe now. Ipasok mo na. Oh, hirap ang iyong saging, aking mahal. Buhat ng malasahan ang saging mo ibinigay. Tuwin ay naalala at di ko na malimutan. Ang lasa nito'y hinahanap ko araw-araw. Halos oras-oras ay lagi kong hinihintay. Kay laki naman, oh hirap nitong saging mo ibinigay. Ang haba nito kay ina, halos ako ay mabulunan. Wika mo pa noon, lagi ako rarasyonan. Di ka magsasawa, ako'y lagi mong bibigyan. Kahit ikaw gilid ay lagi nang nahihirapan. Dito ipapalit ang saging mo kang inuman. Ipasok mo na, oh hirap ang iyong saging ng maraming gustong gusto rin ng nanay. Di magagaling pati tatay. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Bakit pati ang nanay ang saging na gustuhan? Laging balat na lamang ang sa akin naiiwan. Tuwina'y laging ako, ngayon ang siyang nauubusan. Lahat ang iyong pangako
ako sa'yo'y nagdaramdam. Ipasok mo na, oh hirap, saging na sabat na iyong dala. Ipasok mo na, ipasok mo na, ipasok mo na, saging na saba na yung dala. DJ Elmar, Idol! Ako'y mahilig lang sa umusan, kahit di mo ko pilitin. Malasin mo lang ako agad sasama, kahit di mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Tapos kung mag-shot, sipsipin mo aking dila. DJ Elmar, ang San Rafael Music Production. Gusto mo yung nakakapakong malaki, hindi mo na sususupa ka sa gabi. Oops, wait baka bigla kita mahila. Nagunaw ang pagod, kagad ka na agad. Di na kailangan ng ligaw, kaya ako nila stek. Iba ko bang taong-hapong nag-aalam natin isang balit lang naman. Di ba sina naman, wala ba siya naman. Tuloy-tuloy mo na ikumpin ang aking sabaw. Huwag ang masasabi mo, ako mo ibabaw. Sabay sa akin na ako pumunta sa aking shopaw. Sige, sige, sige. Tuloy-tuloy mo na ikumpin ang aking sabaw. Huwag ang masasabi mo, ako mo ibabaw. Sabay sa akin na ako pumunta sa aking shopaw. Sige, sige, sige. Ako'y nakilig lang sa umusan, kahit di mo ko pilitin. Malasin mo lang ako agad sasama, kahit di mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Tapos kung mag-shot, sipsipin mo aking dila. Huwag mo subukan kung gusto mo. Sige, sige, sige. Ligan mo ito. Gusto mo yung nakakapakong malaki, hindi mo na sususupa ka sa gabi. Oops, wait baka bigla kita manila. Nagunaw ang pagod, kagad ka na agad. Di na kailangan ng ligaw, kaya ako nila stek. Iba ko bang taong hapon, nag-aalam natin isang bakit lang naman.
DJ Elmar Idol. Ako'y tahimik lang sa umpisa, kahit di mo ko pilitin. Wala simulang ako agad sasama, kahit di mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Tapos kung mag-shot, sipsipin mo aking dila. DJ Elmar from San Rafael Music Production. Gusto mo yung nakakapakong malaki, hindi mo nasususupa ka sa gabi. Oops, wait baka bigla kita mahila. Kung nawapago, kagad ka na agad. Di na kailangan ng ligaw, kaya ako nila set. Iba ko bang tao kung hapon na naalam natin isang balit lang naman. Patitsi na naman, walang isa ko naman. Tuloy-tuloy mo na higupi na aking sabaw. Huwag ang masasabi mo, ako kong ibabaw. Sabay sa akin na ako pumunta sa aking shopaw. Sige, sige, sige. Tuloy-tuloy mo na higupi na aking sabaw. Huwag ang masasabi mo, ako kong ibabaw. Sabay sa akin na ako pumunta sa aking shopaw. Sige, sige, sige. Ako'y nahilig lang sa umpisa, kahit di mo ko pilitin. Wala simulang ako agad sasama, kahit di mo ko akitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Tapos kung mag-shot, sipsipin mo aking dila. Huwag mong subukan mo, ginagin gusto mo. Sige, sige, sige. Ligan mo ako. Gusto mo yung nakakapakong malaki, hindi mo na susupa ka sa tabi. Oops, wait baka bigla kita mahila. Kung nawapago, kagad ka na agad. Di na kailangan ng ligaw, kaya ako nila set. Iba ko bang tao kung hapon na naalam natin isang balit lang naman. Patitsi na naman, walang isa ko naman. Tuloy-tuloy mo na higupin na aking sabaw. Huwag ang masasabi mo, ako kong ibabaw. Sabay sa akin na ako pumunta sa aking shopaw. Sige, sige, sige. Tuloy-tuloy mo na higupin na aking sabaw. Huwag ang masasabi mo, ako kong ibabaw. Sabay sa akin na ako pumunta sa aking shopaw. Sige, sige, sige. Ligan mo ako. Ang suki ko na kulay rosas, namumugkat-kat pa kinimasima. Utang na memo ng talulot, dinadaluhong ng mga pupuyong. Kapag ako'y nalilibugan, tumitiyaya kahit sa lansangan. At ang bawat makakita, agad akong pinapatungan. Iniyot-iyot, ang suki kong nakit ko, namumulat sariwa, namamasa ang iwa. Tigidong, tigidong, tigidong.